Inamin na po't nagsalita na si Director Melvin Matibag ng National Bureau of Investigation sa kanilang personal na nadiscovery at iniimbestigahan sa 17 individual ng mga taga-Bataan na nagreklamo laban kay Harry Roque. Tungkol sa lupa ito, alam mo naman pag lupa ang pinag-uusapan, buhay nga ang tinataya dyan binubuhis dyan Ito, pakinggan po ninyo ang pagsasalaysay, pagkukwento at kung anong na-discover base sa mga complainant na nakuha ng NBI Director. Mga magsasaka na to, actually grupo to, bahagi pa lang sila ng mga magsasaka. Napakarami nito, over hundreds to na dapat in-award sa kanila yung PLOA. Inaasahan nila kanila yung lupa. Ang nangyari dito, mayroong mga masamang loob na nameke at na-issuean sila ng title. Ngayon, yung lupa na yan, dapat yan tatayo ng Pogo. Ito yung kay Harry Roque Tatayo nila yung first Bataan na tinatawag. Chinek na namin sino yung mga owners nito. And we will go after them. Kasi CLOA to In-award ng DAR yung CLOA, dapat bago mabenta yan, may permit yan. Pinayagan ng DAR. At saka may period dyan kung ilang taon bago mo may dispose. Pero kawawa itong mga magsasaka, biniktima nila. Pag makita nyo yung lugar, maganda yung lugar Matagal ko na namin sinusubaybayan sa NBI yan. May mga nagbablog niyan, may mga napansin namin. Hanggang sa umabot sa amin, nung iniimbestigahan namin, malalim yung tinungo nito, na ito pala yung pinag-awayan ni Ramil Madriaga at ni Harry Roque. Kung bakit na kasuhan, nag-away yung grupo nila. So may involvement dito pati yung mga Chinese na Pogo operator at identify na namin kung ano yung mga kumpanya na ginamit nila. Malinaw to. Open and shut case to. Kung tutuusin, madali dapat ma-resolve to. Pero maraming may pananagutan dito. Tatanungin natin ng Registry of Deeds, ang Municipal Assessor, at una-una na yung mga kumpanya na paano napatitulo sa kanila. At ang very, very glaring dito, yung titulo na issue, yung address ng kumpanya, sa address ng opisina ni Atty. Harry Roque. So, siya nagtatago ngayon, palagay ko, hindi lang dahil dun sa mga kailangan niyang sagutan, kundi baka ito, alam na anytime, ipuputok to. Sir, iisa lang po ba ang sentiment na sinishare nila? Sila, di ba? Pare-parehas. Sinigyan sila ng PLOA, kinancel, pineke yung pirma nila, kunyari nagkaroon ng bentahan, walang ng DAR, at napalipat na lang sa First Bataan. Kami na mismo nagpasundo sa kanila para i-process yung mga reklamo nila rito. And we will go hard on this one. Ito abuso na ginawa ng mga dating mga nanunungkulan. Tapos sir, lahat Matindi, sila, yung parehang area. Pineke yung firma. Isang lugar sila. Pero tatlong kumpanya yung involved dito na aming sinusundan. At ito yung mga personalities na check na namin. So, mas mabuti, makipagtulungan sila. Sir, if it's okay to ask, paano na-connect talaga si Harry Roque? Yeah. Yung titulo nga ng mga lupa na na-issue sa address niya napunta, siya yung abogado ng kumpanya. At lumalabas doon sa mga initial na investigation namin, ito yung pinag-awayan nila ni Ramil Madriaga. Ito yung sinasabi doon, makita mo doon sa affidavit ni Madriaga, may binabanggit siya na pinag-awayan nila, pinaglaban niya yung mga farmers. Ito yun. Okay. More or less, ilan po kaya sila, sir? Mga gano'n karami yun. Yung title sa namin, 64, yung titulo na na-issue. Pero napakalaki nun. Ilang hectare? 138 hectares. Wow. Maganda yung lugar. Merong cove area, may beach, no? May beach, may cove area. Lucky Beach. Maganda. Lucky Beach, yun. Yung Lucky Beach, ando doon. Mahigit 100 hektarya, strategic siya. lawak, Kaya nga kami, lahat ng angulo, tinitingnan namin ngayon dito kasi strategic din siya, pwedeng puntahan ng mga vessel, malalaking vessel, di ba? Kasi malalim yung ano niyan So tinitingnan din namin yung angulo na yan. Okay. Matindi Mahigit na 100 hektarya, tapos pineke ang dokumento. Si Atty. Harry Roque daw po ang pumapil ng abogado o ng abogado ng company na nag-take over. Abay, mabigat na kasalanan yan. Pag napatunayan ito, pwede pang madisbar itong si Atty. Harry Roque kung totoong pineke yung mga dokumento, pinilit na kuhanin yung lupa at ang purpose pala ng mga panahong yun. Anak ng Pogo. Tungkol pala sa Pogo. So talagang dugtong-dugtong pala itong posibleng pananagutan sa batas
nitong si Harry Roque. Okay, alam niyo bakit? Si Harry Roque, kaya nasa sa Europe, nagtatago, ayaw bumalik dito, meron siyang kaso, mayroong warrant of arrest tungkol din sa Pogo operation. Doon sa ano ba yun? Yung tungkol kay Cassandra Ong. Di ba? Yan ho sa Pampanga yata, kung di ako nagkakamali. South Lucky 9 ba yun? 9 South, basta something like that, may kaugnayan sa Pogo operation. Kaya siya, qualified human trafficking ang kaso. Non-bailable offense. Nandyan yan, sa Angeles City, yung unang kaso. Balita ko na transfer na ho sa Pasig. Kaya hindi siya makauwi dahil mayroong standing warrant of arrest. Ito related. Sabi ni Director Matibag ng NBI, lalagyan din pala ng Pogo yung Bataan. Pero sa pilitan, kinuha yung lupa doon sa mga magsasaka. 17 yung individual na initial nang pumasok. Pero mahigit na 100 pala yung biktima. Mahigit ding 100 hektarya. Parang mula sa kabundukan hanggang doon sa dagat ang kinuha. Nung company, 3 korporasyon daw company, yung isang company, si Harry Roque ang abogado. Ikaw na naman, Roque. Di ba yung pagkakasabit mo dun sa Pogo, kay Cassandra Ong, ikaw din yung abogado, nagpunta sa PAGCOR, nag-a-apply kayo ng permit, i-deny mo. Pero sabi ng gobyerno, ikaw may kinalaman, kaya kinasuhan ka. At na-justify sa RTC Angeles na ikaw, na mayroong probable cause, na ikaw may kasalanan, may pananagutan, kaya nag-issue ng warrant of arrest. O ngayon ba, ito na naman. Ito mas matindi. Kasi Pogo na naman. Pangalawa, pang-aagaw ng lupa. Land grabbing itong issue. May mabigat ito. Sabi ko nga, pag nagtuloy-tuloy ito, pwede magpunta sa Korte Suprema yung mga pamilya ng mga farmers para hilingin madisbar. Kasi hindi trabaho ng abogado mang-agaw ng lupa. Kung totoo yan sinasabi ng NBI, base sa reklamo. At napuntahan na ng NBI yung area, maganda talaga. Actually, nag-viral na ito sa mga social media. Mga vlogger na napupunta ron. Ayaw paniwalaan, pero na-discover ng NBI, na-convince ang NBI doon sa naglabasang kawawa yung mga farmers. Ito'y nangyari noong panahon. Sila yan. Di ba si Matibag? Secretary yan ng Duterte administration, cabinet secretary yan. Sila yan. Pero si Matibag wala namang kinalaman doon. Si Roque ang itinuturo ng mga farmers. O yan, Harry Roque. Pero siyempre, si Harry Roque mayroong sariling social media account. Doon siya nagsasalita. Natural, hindi naman yan aaminin. Pero ang pinakamaganda, Harry Roque, bumalik ka sa Pilipinas, harapin mo ito. Mabigat itong paratang ng agaw pa raw ng lupa. Pinek daw yung mga dokumento. Ikaw daw yung abogado ng company na nakinabang dyan sa daan-daang hektarya ng mga farmers dyan sa Bataan. Taga-Bataan din. Kung di ako nakakamali, itong si Harry Roque, taga-Bataan eh. Bakit naman ang ganyan ang nangyari sa mga kapwa mo taga-Bataan? Na ngayon ay lumutang na before NBI. Ayan, ano po inyong masasabi dyan? Patong-patong na itong mga kasong ito. Grabe talaga.